nga, dahil ang in-expect ko, ang gumising sa atin ay lamig. Time check natin is 5 AM. Siguro ba? 5:13 AM na. Okay. Kailangan ko lang i-ready ng konti. So, ang dilim pa. Madilim pa dito. Kailangan ko nang iligpit ng konti yung ating kailangan ko iligpit na yung ating sasakyan, tapos mag-ready na para sa work kasi 6 AM ang in natin ngayon. And yun yung kagandahan kasi nandito ka na sa workplace mo, so konting gayak na lang is nandito ka na. Napakadilim pa, sobrang dilim. Hindi ko kaagad mapapakita sa inyo yung lugar kung saan tayo nag-stay kasi late na rin tayo nakalabas kahapon kasi may hintay tayo, kaya lang masyado ng gabi, kaya decide na tayo na mag-set up ng camp natin dito. Ayun. Okay, so gayak na. Oras na para gumayak. So tara. And yes, dito na nga tayo sa office. Dahil na late na tayong nakabangon, nakagayak, nandito naman na tayo. Siyempre kailangan na natin magpatuloy, magtrabaho. Timpla muna tayo ng kape, then diretso work na. Then I'll get back to you after ng shift ko ngayong araw. Kwentuhan tayo. And our day ended. Kailangan nating ayusin yung ating camper car na magulo. Ayun nga, naka all black pa din kasi hindi ko pa naayos yung gamit kanina. Late na tayo nagising, nag-enjoy tayo sa pag-car camp. Ayan, kailangan lang nating i-modify pa ng konti. Okay, so today is day 13. Ayun, pakita ko rin sa inyo kung ano ba yung itsura nung pinag-campingan natin kagabi ng maliwanag. Okay, so ayusin ko lang ito ng konti, then pakita ko sa inyo after. At ito nga mga ka-doers, nakalabas na tayo ng office namin. At ito nga yun. Yan. O, diba? Yan na yan yun. Ayan, dyan tayo nag-stay kagabi. Dito lang sa office namin. Ayun. And soon, kapag nakahanap pa tayo ng ibang spot na pwede nating pag-campingan, syempre yung naman ding mag-stay na dyan lang. Yung naman din, yung place na pwede rin nating pag-stayan, tsaka medyo madaling pag-stayan. Syempre gusto ko rin ng medyo may konting libot, so try ko naman dito, kaya doon saan pwede. Nakakatuwa lang din kasi syempre napagsasabay din natin minsan yung hobby kasi siya and the way of life, lifestyle. Gusto ko siya kasi unang-una tipid, pangalawa parang test na rin siya ng ng patience mo kasi unang-una hindi ka ganun ka-komportable, diba? Pero yung kapayapaan ba ng isipan mo, napakalaking fulfillment dun para sa akin.
And ayun, since na banggit ko na rin yung way of life, lifestyle, ano ba bang tawag dun, test of patience, gusto ko lang din kasi uwi ako ng Bulacan ngayon, gusto ko lang din na makakwentuhan about sa isang bagay na gumugulo pa rin sa akin hanggang ngayon, which is yun nga, yung anxiety at depression. Na good news kahit papano nakaka move on naman na tayo at iba na yung approach natin dun. Kaya lang ang malungkot kasi doon is last year I was diagnosed with non-alcoholic fatty liver. Yun ang isa sa mga sad truths na hindi ko pa na babanggit sa inyo. Yung SGPT ko, sa mga nakakaalam, ay umabot ng 133. Ganun kataas. And hindi ko alam kung kailan pa nagsimula yon or gaano na ba katagal. Basta ang alam ko lang last year. Yun. At isa rin siguro yon, feeling ko, ay naka-trigger sa anxiety at depression natin. Kasi tama nga sila hanggat hindi ka nagkakasakit, hindi ka talaga titigil sa mga maling lifestyle mo ayun. And maraming factors pa na naka-apekto doon, na nakapagpalala doon hanggang sa ayun, maraming nagbago. Hindi ko alam kung lumala o naging okay, but basta ang dami kong naisip na gawin noon, mga diversions na dumating. Ang dami, larong nagpahaba tayo ng buhok para lang maramdaman ko yung kalayaan sa mga decision ko. And more about that, ano rin, I also study Stoicism, kung meron nakakaalam sa inyo. And good thing naman, no, talagang mahal talaga tayo ni Lord napunta tayo sa ganitong lifestyle, magka-camp, and malaki ang naitulong sa atin yan para makalma yung isip natin. And bukod sa fatty liver, I also have a battle with obesity, no? Umabot ako sa pinaka mataas na timbang ko, which is 102 kilos, na pumapatak na sa obese level 1. And hindi nagiging madali yung paglaban natin doon, because ito, nagpalit ulit tayo ng place of work. So wala pa tayong isang buwan. Nako-consider ko pa rin ito na isa sa mga adjustment stage natin. But before that, nung nalaman ko na 102 na yung timbang natin, I started exercising. Sinimulan ko sa stationary bike hanggang sa walking, and tumatakbo na rin tayo. Kaya lang sa ngayon nasa transition stage pa tayo ng work natin. But I became a health freak ngayon. Talagang conscious talaga ako. And I practice intermittent fasting, and naka-adjust naman na tayo doon sa mga nakakaalam. And ano bang sense nitong vlog ko ngayon? Actually
I wanna inspire kung meron sa inyo na nanonood ngayon na nagsasuffer sa ganitong klase ng sitwasyon. I wanna inspire you na and to correct. I want to inspire and to correct. And I also want some of you na mag-isip na ang health natin is our wealth talaga. Ang puhunan natin is yung sarili natin. And wag niyong hayaan na matulad kayo sa akin na tsaka lang naging health conscious, tsaka lang nag-iingat, tsaka lang naging aware sa mga ganitong pagkakataon kung kailan may sakit na at meron na. Sana maging lesson ako or maging lesson yung experience ko na yun sa inyo, kasi ang hirap, yung depression, yung pressure, yung anxiety, grabe, iba yung naging impact sa akin. And kung sakaling meron man sa inyo na katulad nung nangyari sa akin, labanan yan, okay lang yan. Hindi pa naman late para simulan. Yun. Hindi pa late na gumawa ka ng paraan. Mahirap actually, mahirap magpalit ng lifestyle lalo na kung nakasanayan mo na, lalo na sa pagkain. Mahilig tayong kumain, mahilig tayong magpuyat, mahilig tayong ang dami. But again, it's not too late. Right now, I weigh, yung huling nagtimbang ako, nasa 95 na lang versus nung 102. Obese level 1 pa rin, but at least merong progress. And sa mga ganung pagkakataon, huwag kayong manghinayang sa oras, dun sa pera, dun sa ano, kasi kung meron man talaga tayong pag-i-investan, yun talaga yung sarili natin, yung health natin. Sabi nga, di ba, prevention will always be better than cure. Ayan. So yun lang, maraming salamat, sana na-inspire ko kayo. Pauwi na tayo ng Bulacan, and nag-enjoy ako sa car camping natin kagabi, and sigurado marami pang magiging mga next episode ng ating series. And sa mga questions at sa mga advice or comments, comment naman kayo sa baba. I would very much appreciate that, good or bad. Okay lang, walang problema. And syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, maraming salamat. Mag-subscribe na kayo. Meron din tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Okay? Kita-kita tayo dyan. And maraming salamat. Sumayin nyo ang kapayapaan.